Isang marangyang Australian wedding venue sa Sydney Harbour ang nagniningning sa liwanag ng paglubog ng araw. Pagkalipas ng ilang oras, ang kumukitit-kitit na ilaw ng mga emergency vehicle ay sumasalamin sa tubig habang kinokordonan ng police tape ang bridal suite. 2 body bag ang inilalabas sa mga stretcher habang ang mga shock na bisita at kapamilya ay nanonood ng may katatakutan. 3 buwan bago ito, dumating si Anya Sharma sa Australia mula sa Delhi. Sa edad na 22, siya ay napakaganda, may mataas na pinag-aralan, at ang perpektong timpla ng tradisyonal na pagpapahalaga at modernong ambisyon. Ang kanyang pakikipag-fiance kay Ryan Mitchell ay kumakatawan sa lahat ng pinapangarap ng kanyang mga magulang. Internasyonal na koneksyon, kayamanan, at katayuan sa parehong komunidad. Ang engagement dinner sa Mitchell Estate ay nagpapakita ng kanilang malawak na Harbour View property. Si Ryan, sa edad na 28, ay nakagawa na ng marka sa tech industry ng Australia, gamit ang yaman ng kanyang pamilya mula sa property development. Siya ay gwapo, matagumpay, at halatang hibang na hibang sa kanyang magiging asawa. Si Victor Mitchell ang nangingibabaw sa silid sa edad na 57. Matangkad, kagalang-galang na may pilak na buhok at ang kumpiyansa ng isang taong gumugol ng ilang dekada sa pagbuo ng isang imperyo. Ang kanyang paraan ng pagkuha ng atensyon ay nagpapakabakayan niya. Nang mag-alok siya ng toast, ang lahat ay biglang tumahimik para sa mga bagong simula at sariwang dugo sa pamilya, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Anya ng medyo matagal. Ang mga paghahanda sa kasal ay naging isang buhawi ng mga cultural negotiations para sa buhay ni Anya. Tradisyonal na seremonyang Indian kasabay ng modernong pagdiriwang ng Australia. Pulang wedding lehenga para sa umaga, puting designer gown para sa reception sa gabi. Hindi nagtipid ang pamilya Mitchell, ginawa nilang showcase ng international luxury ang kanilang estate. Dinodokumento ng Instagram ni Anya ang bawat sandali, pagbili ng alahas sa mga eksklusibong bautike sa Sydney, pagtikim ng cake sa mga award-winning na patisserie, at ang kanyang lumalaking relasyon sa kanyang magiging biyenan. Ang bawat post ay nakakakuha ng libu-libong likes mula sa mga kaibigan sa Delhi. Ang kanyang caption na "Two Cultures, One Love" ang naging unofficial wedding motto nila. Ang trabaho ni Ryan ay madalas siyang dinadala sa ibang estado. Sa mga panahong wala siya, si Victor ang humahalili sa mga detalye ng kasal, ipinaliliwanag ang mga kaugalian sa Australia at tinutulungan si Anya na mag-navigate sa kanyang bagong mundo. Ang kanyang pagiging maasikaso ay tila natural para sa isang biyenan sa simula. Sa isang family dinner, pinanood ni Vivian Mitchell ang kanyang asawa habang sinasalinan si Anya ng isa pang baso ng alak. May kung ano sa kanyang ekspresyon na nagpapahiwatig na hindi ito ang unang pagkakataon na napansin niya ang espesyal na atensyon ng asawa sa isang mas batang babae. Nang magpaalam siya ng maaga dahil sa migraine, tila walang nagulat. Dumating ang mga magulang ni Anya mula sa Delhi 2 linggo bago ang kasal. Ang kanilang pagmamalaki ay damang-dama habang nililibot nila ang Mitchell Estate at kinikilala ang mga elite ng Sydney. Kinausap ni Rajiv Sharma si Ryan sa isang event, "Hindi lang asawa ang nakukuha mo, kundi ang dangal ng aming pamilya," sabi niya, na nagpapalinaw sa bigat ng responsibilidad na kaakibat nito. Ang gabi bago ang kasal, mag-isang nakaupo si Anya sa kanyang guest room sa Mitchell Estate. Binuksan niya ang kanyang maleta at inurong ang mga maayos na nakatuping silk scarves na naglantad sa isang maliit at dekoradong kahon. Sa loob nito ay isang ceremonial knife na may mga hiyas sa hawakan. Isang family heirloom na para sa proteksyon. Ang mga salita ng kanyang lola ay umaalingaw sa kanyang isipan, ang isang babae ay dapat palaging may sariling lakas. Ibinalik niya ito sa pinagtataguan, sinasabi sa sarili na ito ay tradisyon lamang. Ang umaga ng kasal ay sumikat ng maliwanag sa Sydney Harbour. Binago ng mga makeup artist at hairstylist si Anya tungo sa isang vision ng bridal perfection. Habang binibihisan siya ng mga patong-patong na bordadong seda, nahuli niya si Victor na nakatingin mula sa pinto. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin, isang sandali ng koneksyon na tila nagbukod sa lahat ng iba pa sa silid. Pinagsama ng seremonya ang mga tradisyon, mga ritual na Hindu na sinundan ng Western vows. Nang halikan ni Ryan ang kanyang asawa, naghiyawan ang mga bisita mula sa 2 kontinente. Ang talumpati ni Victor ay nagdala ng luha sa mga mata habang tinatanggap niya si Anya sa pamilya, nagsasalita tungkol sa legacy at sa mga susunod na henerasyon. Tanging ang mga matalas lang ang makakapansin kung paano nananatili ang kanyang kamay sa balikat ni Anya habang kumukuha ng litrato,
o kung paano bahagyang naninigas ang babae sa kanyang paghipo. Habang nagpapatuloy ang reception sa gabi, walang nag-akala na sa likod ng mga perpektong ngiti at champagne toasts, may mga lihim nang nabubuo na sasabog sa karahasan bago mag-umaga. Ang kutsilyo sa suite ni Anya, na dinala bilang tradisyong kultural, ay magsisilbi sa isang layuning mas malayo kaysa sa naiisip ng sinuman. Ang unang solo na pagkikita ni Anya kay Victor ay nangyari nang hindi sinasadya. 3 buwan bago ang kasal, naligaw siya sa malawak na Mitchell Estate. Habang naghahanap ng kusina, si Victor ang nahanap niya, mag-isa sa kanyang study, napapalibutan ng mga architectural models at mga litrato ng pamilya. Hindi nabanggit ni Ryan kung gaano ka-overwhelming ang Australia para sa'yo, sabi ni Victor, na nag-alok ng tsaa sa halip na paalisin siya. Habang binabaliwala ni Ryan ang pangungulila ni Anya sa sariling bayan, si Victor ay nakikinig. Naiintindihan niya ang cultural displacement sa paraang hindi kayang gawin ng kanyang anak, dahil nakapaglakbay siya ng husto sa India noong kanyang kabataan. Mabuti ang intensyon ng anak ko, pero nakatira siya sa isang bubble ng pribilehiyo, paliwanag ni Victor, hindi niya kailanman kinailangang mag-adjust sa mundo ng ibang tao. Ang simpleng pagkilala na ito sa kanyang hirap ay bumuo ng isang hindi inaasahang ugnayan sa pagitan nila. Sa kanilang tsaa, napansin ni Victor ang pagkislot ni Anya nang bigla siyang gumalaw para kumuha ng libro. Ang reaksyon ay banayad pero may sinasabi. May nagturo sa iyong maging maingat, obserba niya. Iniwas ni Anya ang komento, pero ang lungkot sa kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng malalim na pag-ingat sa mga lalaki. Habang tumitindi ang paghahanda sa kasal, humaharap ang startup ni Ryan sa isang krisis na nangangailangan ng madalas na biyahe. Si Victor ang humalili bilang gabay ni Anya sa lipunan ng Australia. Nagsimula ang kanilang mga paglabas ng inosente, pagpili ng venue, pagharap sa mga caterer, pagpili ng alak. Ipinapakilala siya ni Victor bilang aking magiging anak, nang may malinaw na pagmamalaki. Ikaw ang una sa mga naging girlfriend ni Ryan na nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng legacy, sabi ni Victor habang nasa bayahe sa baybay ng Sydney. Ang iba ay pera o katayuan lang ang gusto. Ang paghahambing na ito ay nagpalaki ng kanyang loob, na lumikha ng pakiramdam na siya lang ang tunay na nakakaunawa sa mga halaga ng pamilya Mitchell. Ang pagbabago ay unti-unti. Ang pagtagal ng kamay ni Victor sa kanyang likuran habang tinutulungan siyang bumaba sa kotse. Mga papuri na lumilihis mula sa desente tungo sa pagiging masyadong malapit. Ang kulay na iyan ay naglalabas ng bagsik sa iyong mga mata, sabi niya sa isang dress fitting, habang ang kanyang tingin ay nakapako sa kanya sa salamin. Natagpuan ni Anya ang kanyang sarili na nahuhumaling sa karanasan at atensyon ni Victor. Kung saan si Ryan ay nagsasalita tungkol sa teknolohiya, si Victor ay tungkol sa pilosopiya at sining. Kapag binabanggit niya ang pakiramdam ng pag-iisa, lumilikha si Victor ng mga pagkakataon para ipakita ang kanyang mga talento sa mga charity event. Ipinapakilala siya sa elite ng Sydney bilang isang taong pambihira sa halip na fans lang ni Ryan. Ang agwat ng kanilang edad ay lumilikha ng isang kakaibang power dynamic. Sa edad na 57, taglay ni Victor ang kumpiyansa at otoridad na hinahanap ni Anya sa mga lalaking kasing edad niya. Sa edad na 22, kinakatawan niya ang lahat ng nararamdaman ni Victor na nawawala na sa kanya, kabataan, posibilidad, paghanga. Ang kanilang mga pag-uusap ay unti-unting nagsasama ng mga banayad na pagtukoy sa gap na ito, na ginagawa itong bahagi ng ipinagbabawal na atraksyon. Sa ibang buhay, bulong ni Victor sa isang sandaling sila lang sa isang gallery opening na iniwang hindi tapos ang pangungusap, ngunit naintindihan. Dapat sana ay madiri si Anya, ngunit sa halip ay natagpuan niya ang sarili na nagtatanong tungkol sa ibang buhay na ito kung saan ang edad ay hindi mahalaga. Sa likod ng kagalang-galang na panlabas ni Victor ay nagtatago ang isang classic midlife crisis. Ang kanyang mga tagumpay sa negosyo ay hindi na nakapagbibigay kasiyahan sa kanya. Ang kanyang kasal kay Vivienne ay naging isang formal na partnership na lang sa halip na may pagsinta. Si Anya ay kumakatawan hindi lang sa kabataan kundi sa pag-asa, isang pangalawang pagkakataon na maramdamang siya ay buhay na buhay. Para kay Anya, ang Australia ay lumilikha ng patuloy na pagkabalisa. Ang mga inaasahan sa kasal, cultural adjustments, at mga responsibilidad sa hinaharap ay tila nakadagan sa kanya. Si Victor ang naging kanyang angkla sa unos na ito, nagbibigay ng gabay na dahan-dahang nagiging dependency. Ang kanilang relasyon ay naglabo sa linya sa pagitan ng pagiging ama at pagiging manginibig. Nang tulungan siya ni Victor sa mga immigration paperwork, parang ama ang kanyang papel.
Nang haplusin niya ang buhok ni Anya sa mukha sa isang pribadong hapunan para pag-usapan ang detalye ng kasal, ang kuryente sa pagitan nila ay hindi pang pamilya. Ang mga flashback sa pagkabata ni Anya ay sumisingit sa mga tahimik na sandali. Ang pagiging kontrolado ng kanyang ama sa kanyang ina. Ang ekspektasyon ng pagpapasakop ng babae na nasaksihan niya habang lumalaki. Isang insidente noong teenager siya kasama ang isang mas matandang kaibigan ng pamilya na mabilis na itinago. Ang mga alaalang ito ay nagpapakulo sa kanyang atraksyon sa lakas ni Victor at sa isang nakatagong galit na bihira niyang aminin. Ang unang pagkakataon na muntik na silang mahuli ay sa isang family dinner. Pinuri ni Victor ang tradisyonal na pagluluto ni Anya, inihambing ito ng mas paborable kaysa sa mga luto ni Vivian. Ang komento ay tila inosente, pero ang ekspresyon ni Vivian ay nagmumungkahi na may nararamdaman siya sa likod ng mga salita. Tila mas marami kang ginugugol na oras sa pagpaplano ng kasal na ito kaysa sa ikakasal mismo, puna ni Vivian kay Victor kalaunan, sa tonong magaan pero ang mga mata ay nagmamasid. Binaliwala ni Victor ang komento ng may kasanayan, pero napansin ni Anya kung paano siya naglagay ng pisikal na distansya sa pagitan nila sa natitirang bahagi ng gabi. Ang kanilang unang halik ay nangyari sa kotse ni Victor matapos ang isang late-night venue inspection. Nagsimula ang paghipo bilang pag-alo matapos makatanggap si Anya ng nakakalungkot na balita mula sa pamilya, ngunit mabilis itong nag-apoy sa isang bagay na mas mapusok. Parehong lumayo, nagulat sa kanilang ginawa, nangangako na hindi na ito mauulit. Pareho nilang alam na nagsisinungaling sila. Habang papalapit ang kasal, ang kanilang mga pagkikita ay naging mas detalyado at mapanganib. Mga sikretong phone na may mga mensaheng dinidelete agad pagkabasa. Mga hotel room na nibook sa ilalim ng mga business pretext. Ang mga alibi ay maingat na binuo. Lumalabas ang guilt ni Anya sa mga kakaibang sandali, habang sinusukat ang kanyang wedding dress, habang kausap si Ryan, sa mga panaginip kung saan lumalabas ang mapanghusgang mukha ng kanyang lola. Nagsimula siyang magkaroon ng mga episode ng hindi maipaliwanag na galit, nagagalit sa mga wedding planner dahil sa maliliit na bagay, pagkatapos ay hihingi ng paumanhin ng labis. Napapansin ni Ryan ang mga pagbabago kay Anya, pero iniisip niyang ito ay dahil lamang sa pre-wedding stress. Sabi ni Dad, lahat ng bride ay nagiging ganito, sabi niya sa kanyang mga kaibigan, na hindi sinasadyang nagbibigay diin sa mismong relasyon na nagdudulot ng kanyang pagkabalisa. Ang pinakamalapit na tawag ay nang makita ni Vivian ang hikaw ni Anya sa kotse ni Victor. Siguro nalaglag nang ihatid ako ng iyong ama sa caterer, mahinahong paliwanag ni Anya kay Ryan sa hapunan. Sa tapat ng lamesa, hindi nagbago ang ekspresyon ni Victor, pero sa ilalim ng tablecloth, ang kanyang kamay ay nakakuyom ng mahigpit na ang kanyang mga buko ay namumuti na. Sa pagdating ng linggo ng kasal, tumindi ang pagiging possessive ni Victor. Tinatanong niya si Anya tungkol sa mga usapan nila ni Ryan. Sinasabing masyado siyang magaling para sa kanyang anak. Ipinapahiwatig na mayroon silang koneksyon na walang ibang makakaunawa. Ang nagsimula bilang nakaka-flatter na atensyon ay unti-unti nang naging kontrol. Sa kanyang huling dress fitting, nasilayan ni Anya ang isang nakababahalang bagay sa kanyang sariling refleksyon. Isang pamilyar na itsura ng pagkakakulong na nakikita niya sa mga litrato ng kanyang ina. Noong gabing iyon, kinuha niya ang ceremonial knife mula sa pinagtataguan, hinahaplos ang talim nito. Hindi sapat ang talim para makahiwa, pero sapat ang bigat para makasakit kung kinakailangan. Ang gabi bago ang kanyang kasal, tumayo si Anya sa balkonahe ng Mitchell Estate na nakatanaw sa Sydney Harbour. Tumabi sa kanya si Victor, ipinatong ang kamay sa kamay ni Anya sa rehas. Pagkatapos ng bukas, magbabago ang lahat, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay maaaring maraming kahulugan, pero ang possessive na pisil ng kanyang kamay ay nagpapatunay sa kanyang tunay na ibig sabihin. Sa unang pagkakataon, hindi pagnanasa, kundi takot ang naramdaman ni Anya sa kanyang presensya. Ang araw ng kasal ay dumating na may perpektong panahon sa Sydney. Nagbago si Anya sa loob ng ilang oras na paghahanda. Mga kamay na may henna. Gintong alahas na bumibigat sa kanyang leeg at pulso. Pulang lehenga na bordado ng libu-libong kristal. Mukha siyang mas matanda kaysa sa kanyang 22 taon. Marangal at matikas habang kumikilos sa tradisyonal na seremonya. Pinapanood ni Ryan ang kanyang asawa ng may malinaw na pagmamalaki. Sa kanyang pasadyang suite, ginagampanan niya ang papel ng isang matagumpay na batang negosyante ng perpekto. Tinatanggap ang mga pagbati mula sa elite ng Sydney na nagtipon para saksihan ang pagsasama ng dalawang prominenteng pamilya.
Nagbigay si Victor ng isang talumpati na nagdala ng luha sa mga mata ng mga bisita. Nagsalita siya tungkol sa legacy, tradisyon, at mga susunod na henerasyon. Ngayon, hindi lang kami nakakuha ng manugang, sabi niya, na nanginginig ang boses sa emosyon. Nakakuha kami ng kinabukasan ng aming pamilya. Ang kanyang mga mata ay naglock sa mga mata ni Anya sa kabilang panig ng silid sa isang sandaling tila napaka-intimate sa kabila ng daan-daang saksi. Sa pagpapalitan ng mga regalo, nagbigay ang tito ni Anya ng isang ceremonial kirpan, isang tradisyonal na kutsilyong Sikh na may hawakang may hiyas at kurbadong talim para sa proteksyon at dangal sa iyong bagong tahanan, paliwanag niya. Ang kutsilyo ay kitang-kita sa gitna ng mga wedding gifts, ang talim nito ay kumikinang sa pagdating ng gabi. Ang reception ay nagpatuloy hanggang hating gabi. Nang ang mga bagong kasal ay magtungo na sa kanilang luxury suite, sila ay pagod na pero masaya. Habang naliligo si Anya, napansin ni Ryan ang pag-ilaw ng phone nito dahil sa isang mensahe. Sa normal na sitwasyon, hindi niya ito titingnan pero dahil sa lalim ng gabi, nakaramdam siya ng kuryosidad. Ang message preview ay nagpapakita lang ng kagabi ay. Binuksan ito ni Ryan at natagpuan ang buong pag-uusap sa pagitan ng kanyang asawa at ama sa loob ng ilang buwan. Mga explicit na mensahe, mga detalye ng pagkikita, mga pangako tungkol sa kanilang hinaharap. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-scroll sa daan-daang usapan, bawat isa ay mas nakakadurog kaysa sa nauna. Nang lumabas si Anya mula sa banyo suot ang kanyang bridal nightgown, natagpuan niya si Ryan na nakaupo sa dilim, ang phone niya ay umiilaw sa kamay nito. Gaano nakatagal, tanong niya, ang boses ay hindi na makilala. Agad na naintindihan ni Anya ang natuklasan. Ryan, kaya ko itong ipaliwanag. Ipaliwanag ang ano? Na nakikipagtalik ka sa tatay ko. Mas matanda pa siya sa sarili mong ama. Mabilis na tumindi ang kanilang pagtatalo. Tumataas ang boses ni Ryan habang binabasa ng malakas ang mga mensahe. Hindi na ako makapaghintay na maramdaman ka ulit. Pagkatapos ng kasal, ayusin natin ang ating hinaharap. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa pandidiri. 57 na siya. Halos bata ka pa. Isang katok ang umistorbo sa kanila. Pumasok si Victor nang hindi naghihintay ng pahintulot. Nakasuot pa rin ang kanyang formal na suit pero wala na ang kurbata. Narinig ko ang sigawan. Anong nangyayari? Itinaas ni Ryan ang phone. Gusto mo bang ipaliwanag ito, Dad? Ang kumpiyansang ekspresyon ni Victor ay bahagyang nayanig bago niya nabawi ang sarili. Anak, hindi iyan ang iniisip mo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Inihagis ni Ryan ang phone sa dingding. Nabasa ko ang lahat. Bawat nakakadiring salita ninyong dalawa. Nagbago ang taktika ni Victor, naging mahinahon ang kanyang boses. Nangyayari ang mga ganitong bagay. Nalulungkot siya. Tinutulungan ko lang siyang mag-adjust. Tinutulungan mo ang sarili mo, dura ni Ryan. Sa asawa ko. Ang dalawang lalaki ay lumingon na kay Anya, ang kanilang galit ay nakahanap ng isang target. Ang paternal mask ni Victor ay tuluyan ng nalaglag. Dapat ay naging mas maingat ka sa iyong mga mensahe, bulong ni Victor sa kanya nang may galit. Sinabihan kitang i-delete ang lahat. Umaatras si Anya habang papalapit si Ryan sa kanya. So inaamin mo. Pinagtatawanan niyong dalawa ang likuran ko. Walang nagtatawanan, biglang naging businesslike ang boses ni Victor. Ito ay kapuspalad pero kaya nating gawa ng paraan. Ayusin natin ito ng pribado. Ang tawa ni Ryan ay hungkag. Ayusin? Paano? Babalik siya sa India, syempre, deklara ni Victor. Ipapawalang bisa natin ang kasal. Dahil sa cultural differences. Hindi ako alis, sabi ni Anya na nahanap ang kanyang boses. Parehong tumingin ang dalawang lalaki sa kanya na tila nagulat na nagsalita siya. Ang kanilang mga ekspresyon ay nakakapangilabot na magkatulad sa kabila ng agwat ng edad. Mayabang, mapangkontrol at mapangmaliit. Wala kang choice, sabi ni Ryan. I-report kita sa immigration bukas. Marriage fraud. Tumango si Victor. Ang visa mo ay nakadepende sa kasal na ito. Kung wala ito, wala ka na rito sa loob ng ilang linggo. Paano ang pera na in-invest ng pamilya ko sa negosyo ninyo? Tanong ni Anya kay Ryan. Si Victor ang sumagot. Ituring mo na lang iyang bayad sa serbisyong ibinigay mo. Ang kanyang ngiti ay malupit. Walang korte ang papanig sa iyo kapag ipinaliwanag namin kung paano mo nilandi ang ama at anak.
Ang dalawang lalaki ay magkatabing nakatayo ngayon, nagkakaisa sa kanilang galit, hinaharangan ang kanyang daan papunta sa pinto. Masasira ang reputasyon mo, banta ni Ryan. Sisiguraduhin naming malalaman ng lahat sa Delhi ang ginawa mo. Mapapahiya ang mga magulang mo, dagdag ni Victor. Iyan ba ang gusto mo? Naramdaman ni Anya ang pader sa kanyang likuran, nakulong sa pagitan ng mga lalaking ito na ilang minuto lang ang nakalipas ay asawa at biyenan, pero ngayon ay naging mga nakakatakot na estranghero. Hindi ito tungkol sa akin kailanman, napagtanto niya ng malakas. Tungkol ito sa pag-aari, kung sinong Mitchell ang magmamay-ari sa batang bride. Huwag kang madrama, pagbaliwala ni Victor. Ryan, tawagan mo ang concierge. Ipaghanda nila ng ibang kwarto ang iyong ama. Pag-uusapan natin ang susunod na hakbang bukas ng umaga kapag kalmado na ang lahat. Habang inaabot ni Ryan ang telepono, may kung anong naputol sa loob ni Anya. Mga taon ng pagsasaksi sa pagpapasakop ng kanyang ina. Ang bigat ng mga ekspektasyon ng pamilya. Mga buwan ng manipulasyon ni Victor. Ang kahihiyan sa mga mata ni Ryan. Nagkristal ito sa isang sandali ng kalinawan. Ang ceremonial knife ay nasa ibabaw ng dresser kung saan niya ito inilagay kanina. Bago pa man matanto ng dalawang lalaki ang kanyang balak, nilunggan niya ito. Ibagsak mo iyan, utos ni Ryan habang papalapit sa kanya. Nagiging hysterical ka na, sabi ni Victor sa tonong mapangmaliit. Nang hawakan ni Ryan ang kanyang pulso, nag-react si Anya dala ng instinct. Ang kutsilyo ay bumaon sa tiyan nito nang may nakakagulat na kadalian. Ang ekspresyon ni Ryan ay nagbago mula sa galit tungo sa hindi paniniwala habang natitisod siya paatras. Ang dugo ay namumukadkad sa kanyang puting polo. Sumigaw si Victor sa takot, gumagalaw papunta sa kanyang anak. Si Anya, na kumikilos na sa puro adrenaline, ay bumaling sa kanya. Ang pangalawang pag-atake ay masadya. Maraming saksak sa dibdib at leg habang sinusubukan ni Victor na protektahan ang sarili gamit ang kanyang mga kamay. Ang buong komprontasyon ay tumagal ng wala pang 2 minuto. Si Ryan ay nakahandusay na walang malay sa tabi ng kama. Si Victor ay nakasubsob malapit sa pinto na hindi niya nabuksan. Nakatayo si Anya sa pagitan nila, ang wedding lehenga ay puno ng talsik ng dugo, ang ceremonial knife ay hawak pa rin sa kanyang kamay. Hindi siya humingi ng tulong. Sa halip, naupo siya sa gilid ng kama habang nakatitig sa kanyang ginawa na tila nanonood ng isang eksena sa pelikula. Ang bride ay tuluyan ng nagbago sa ibang nilalang. Ang kutsilyo na dapat ay simbolo ng proteksyon ay tumupad sa layunin nito sa paraang hindi inakala ng sinuman. Nang sa wakas ay rumesponde ang hotel security sa mga ulat ng sigawan, natagpuan nila si Anya na nakaupo pa rin doon, 2 bangkay ang lumalamig sa sahig ng luxury suite. Habang ang Sydney Harbor ay kumikinang ng walang pakialam sa labas ng floor-to-ceiling windows sa likuran niya. Pumasok si Detective Isla Cooper sa bridal suite bandang 3:42 ang kasunod ng taranta na tawag ng night manager. Ang eksena ay surreal. Isang marangyang paligid na naging madugong crime scene. 2 lalaking bangkay ang nakahiga sa mamahaling carpet. Si Ryan Mitchell malapit sa kama. Si Victor Mitchell sa may pinto. Parehong may maraming saksak. Si Anya ay nakaupo sa gilid ng king-sized bed. Ang wedding lehenga ay basang-basa ng dugo. Ang ceremonial knife ay nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi siya tumutugon sa mga tanong o utos. Ang kanyang walang emosyong tingin ay nagmumungkahi ng malalim na shock. Ang Ras Mitchell. Maingat na lumapit si Detective Cooper. Kailangang mong ibaba ang kutsilyo. Hindi lumaban si Anya nang kunin ng mga pulis ang sandata. Nagpatuloy lang siya sa pagtitig sa pader habang kinukuhanan ng mga police photographer ang eksena at kinukumpirma ng mga paramedic ang halata na parehong pumanaw na ang 2 lalaki. Sa kabilang dulo ng hallway, nawalan ng malay si Vivian Mitchell nang malaman na nawala ang kanyang asawa at anak sa loob ng isang gabi. Ang kanyang mga tili ay umalingaw sa hotel, naggising sa mga bisitang natutulog na matapos ang selebrasyon ng kasal. Nahirapan ang mga staff ng hotel na panatilihin ang privacy habang nagtitipon ang mga mausisa. Pagsikat ng araw, pinalibutan na ng mga news crew ang hotel. Ang balita ay hindi mapigilan, magandang batang bride, pinatay ang groom at biyenan sa gabi ng kasal. Lumabas ang mga headlines sa loob ng ilang oras, Wedding Night Massacre, Killer Bride's Bloody Rampage, Till Death Do Us Part, Marriage Ends in Double Murder. Sa headquarters ng pulisya, nanatiling tahimik si Anya sa simula ng interogasyon.
Ang tanging mga salita niya ay lumabas nang alukin siya ng malinis na damit para palitan ang kanyang duguang wedding attire. Hindi. Hayaan niyong makita ng lahat kung anong nangyari rito. Nangailangan ng sedation si Vivian Mitchell matapos subukang pumasok sa crime scene. Na-diagnose siya ng mga medical staff ng acute stress reaction. Nawala ang lahat sa kanya, sabi ng kanyang kapatid sa mga reporter. Ang asawa niya, ang anak niya, ang mga magiging apo niya, lahat sa loob ng isang gabi. Nang matanggap ni Rajiv at Priya Sharma ang tawag sa kanilang hotel room, ang kanilang selebrasyon ay naging bangungot. Sa loob ng ilang oras, nahaharap na sila sa hindi pamilyar na legal system, kumukuha ng mga abogado, at sumasagot sa mga tanong tungkol sa mental state ng kanilang anak. Hindi namin maintindihan, sabi ni Rajiv sa representative ng Indian Embassy. Hindi ito ang anak namin. May nangyaring masama sa silid na yon. Ang mga wedding guests ay naging mga saksi sa isang murder investigation. Ang kanilang mga pahayag ay nagbibigay ng magkakasalungat na kwento. Ang iba ay napansin ang tensyon sa pagitan nina Victor at Ryan. Ang iba naman ay inilarawan si Anya na tahimik sa reception. Marami ang nagsabing wala silang napansing kakaiba. Agad na lumitaw ang lamat sa pamilya. Hayagang humingi ang kapatid ni Victor ng maximum punishment. Pinlano niya ito, sabi niya sa mga reporter. Dinala niya ang kutsilyong iyon bilang sandata, hindi bilang cultural item. Samantala, ang pinsan ni Anya ay nagsalita sa media sa India. Nakulong siya sa pagitan ng dalawang mapangkontrol na lalaki. Ano man ang nangyari sa silid na yon, siguradong ipinagtatanggol niya lang ang sarili. Sa loob ng correctional facility, nagbago si Anya mula bride tungo sa bilanggo. Ang duguang lehenda ay pinalitan ng standard issue na damit. Ang mga wedding jewelry ay itinala bilang ebidensya. Ang kanyang kasal at ang marahas na pagtatapos nito ay naging mga case numbers at exhibit labels na lamang. Isinagawa ng court-appointed psychologist na si N. Wei Jong ang initial evaluation, at napansing ang subject ay nasa dissociative state, hiwalay ang emosyon sa mga pangyayari. Sumabog ang social media sa magkakaibang pananaw. Nagtrend ang #JusticeForMitchells kasabay ng #Believenia. Ang kaso ay nagpasiklab ng mga debate tungkol sa cultural integration, power dynamics sa relasyon, at autonomiya ng kababaihan. Ang mga video clip ng seremonya ay kumalat, sinusuri kung may mga senyales ng nagbabadyang karahasan. Ang talumpati ni Victor tungkol sa pagtanggap sa isang anak ay nagkaroon ng madilim na kahulugan nang i-play ito kasabay ng mga leak na crime scene photos. Tinanong ng mga Australian commentators ang mga immigration policy. Pinagtutuunan naman ng Indian media ang ceremonial knife, nagde-debate kung ito ba ay premeditation o isang lehitimong cultural practice. Ang mga women's advocacy groups ay itinuro ang power imbalance, ang agwat sa edad, at ang dependency sa visa. Sa loob ng ilang araw, lumabas ang mga book deals at documentary proposals. Ang Mitchell Sharma wedding ay naging simbolo ng mas malalaking tensyon sa lipunan. Sa unang pagharap ni Anya sa korte, ang binansagang tea-killer bride ay mukhang payat at litong-lito. Ang kanyang mga magulang ay nasa harapang hanay, kitang-kita ang pagtanda dahil sa stress at hiya. Habang lumalabas ang mga forensic evidence, nagkaroon ng mga bagong katanungan. Bakit nandoon ang dalawang biktima sa suite lagpas hating gabi? Bakit nandoon ang fingerprints ni Victor sa phone ni Anya? Napansin ni Detective Cooper ang mga discrepancies sa timeline. May nangyari sa silid na yon na higit pa sa nakikita natin, sabi niya sa kanyang partner. Ang pisikal na ebidensya ay hindi tugma sa isang simpleng rage killing. Sa pagpupumilit ni Vivian Mitchell, ang libing ng ama at anak ay ginawang magkasabay. Patuloy na tinatawag ni Vivian si Anya na halimaw, tumatangging banggitin ang pangalan nito. Tinukoy ng psychological report ni Air Jong ang mga pattern ng prolonged psychological manipulation o coercive control. Habang natatapos ang yugtong ito, ang kaso ay naging isang pampublikong palabas mula sa isang personal na trahedya. Ang ceremonial knife, na selyado na sa evidence bag, ay naghihintay na magbunyag kung ito ba ay simbolo ng tradisyon o isang sandata ng pinlanong pagpatay. Nakatayo si Detective Isla Cooper sa crime scene analysis room 6 na araw matapos ang mga pagpatay. Ang mga litrato ay nakapaskil sa dingding, pattern ng talsik ng dugo, posisyon ng biktima, at ang kutsilyo. Na-map ng forensic analysts ang dalawang magkaibang attack patterns. Ang unang atake kay Ryan ay nagpapakita ng pag-aalinlangan at defensive wounds. Ngunit ang atake kay Victor ay iba, mas malalim na sugat,
mas tumpak ang target sa mga vital areas. Ipinapahiwatig nito ang isang psychological shift sa pagitan ng dalawang pagpatay. Ang digital forensics ay naglantad ng mga mensahe sa pagitan nina Victor at Anya sa loob ng ilang buwan. Ang pattern ay nagpapakita ng klasiko na manipulasyon at emotional dependency. Ngunit may nahanap din silang mga nakakabahala na mensahe mula kay Ryan ilang linggo bago ang kasal. Ipinakita ni Cooper sa kanyang partner ang thread kung saan sinasabi ni Ryan na ang visa ni Anya ay nakadepende sa pag-apruba ng kanyang pamilya. At si Victor naman ay nagbabanta na ang business investments ng magulang ni Anya ay maaaring maglaho kung bibigyan niya sila. Pareho nilang ginagamit ang immigration status at pera bilang kontrol. Ipinakita ng hotel security footage na pumasok si Victor sa suite bandang 1 oras 17 minuto halos 1 oras bago tinawagan ang pulis. Ito ay sumasalungat sa unang pahayag na dumating si Victor matapos marinig ang sigawan. Ang ebidensya ng dugo ay nagmumungkahi na sinubukan ni Ryan na tulungan ang kanyang ama matapos siyang masaksak. At may mga defensive bruising sa braso ni Anya na nangyari bago pa ang mga saksak. Ang narecover na audio mula sa basag na phone ni Anya ay nakakuha ng mga piraso ng komprontasyon. Maririnig ang mga boses ng lalaki na gumagamit ng mga salitang, "ang grateful," at "turuan ka ng leksyon." Ang recording ay nagtapos sa tunog ng pisikal na pakikipagbuno bago ang mga saksak. Ang konklusyon ni Air Jong ay ang subject ay dumanas ng trauma-triggered defense mechanism sa halip na premeditated violence. Binuo ng defense attorney na si Catherine Jong ang kanyang kaso ng sistematiko. Hindi ito tungkol sa isang kalkuladong pagpatay, sabi niya sa mga magulang ni Anya. Tungkol ito sa isang batang babaeng nakulong sa pagitan ng dalawang mapangkontrol na lalaki na nanganib ang kanyang status, seguridad, at dangal ng pamilya. Pininta naman ni Prosecutor Michael Sullivan ang ibang imahe, isang malinaw na intensyon. Dinala niya ang sandata sa kasal, nagkaroon ng affair, at tinapos ang dalawang lalaki nang matuklasan siya. Sa trial na nagsimula 9 na buwan matapos ang gabi ng kasal, ang korte ay naging battleground ng magkaibang kwento. Ang mga dating empleyado ni Victor ay nagbunyag ng kanyang pattern ng pakikipagrelasyon sa mga batang babaeng nakadepende sa kanyang negosyo. Sa wakas ay nagsalita si Anya para sa kanyang sarili. Inilarawan niya ang unti-unting manipulasyon ni Victor at ang kaalaman ni Ryan tungkol sa affair bago pa ang kasal at ang kanilang pagbabanta ng matuklasan ito. Sinabi nila sa akin na walang maniniwala sa akin. Sabi nila ay ide-deport ako sa kahihiyan. Masisira ang pamilya ko. Nang hawakan ako ni Ryan, nakita ko ang mukha ng aking ina. Ang parehong itsura ng pagkakakulong noong kontrolado siya ng aking ama. Hindi ko kayang maging ang babaeng iyon. Pagkatapos ng 3 linggo ng testimonya, ang jury ay nag-deliberate sa loob ng 4 na araw. Nagbalik sila na may komplikadong hatol, guilty of second-degree murder para sa pagkamatay ni Victor, ngunit manslaughter with diminished capacity para sa pagkamatay ni Ryan. Kinilala ng korte ang magkaibang mental state sa bawat atake. Sinentensyahan ni Judge Eleanor Winters si Anya ng 12 taon na may posibilidad ng parol matapos ang 8 taon dahil sa extraordinary circumstances ng psychological manipulation at cultural isolation. Ang kaso ay nagpabago sa diskurso tungkol sa cross-cultural marriages. Ang mga immigration authorities ay nagpatupad ng support systems para sa mga foreign spouses. 6 na taon sa kanyang sentensya, tinapos ni Anya ang isang memoir na pinamagatang The Wedding Knife. Ang kanyang kwento ng manipulasyon at cultural isolation ay umalinggaw sa mga kababaihan sa buong mundo. Ilang estado sa Australia ang nagpakilala ng E-Anyas Amendment na kumikilala sa pagbabanta sa immigration status bilang isang anyo ng domestic abuse. Sa kanyang huling prison interview, sinabi ni Anya, "Hindi ko ginustong maging simbolo. Gusto ko ng kasal, pamilya at kinabukasan. Pero kung ang kwento ko ay makakapigil sa ibang babae na makulong sa pagitan ng mga mundo at mga lalaking tumitingin sa kanila bilang pag-aari, marahil ay may makabuluhang bagay na nagmula sa trahedyang ito." Ang ceremonial knife, na dating ebidensya sa isang murder trial, ay nakadisplay na ngayon sa Australian Museum of Justice, isang cultural artifact na naging simbolo ng masalimuot na ugnayan ng tradisyon, kapangyarihan, at ang desperadong laban ng isang babae para sa kanyang sariling kalayaan.